Magandang araw po sa inyo lahat at dito tayo sa ating farm. So bibigyan ko kayo ng update dito sa ating farm kung ano po ang nangyari na ngayon. So samahan niyo ako ngayong So ito po yung ating mga punla na nakaraan na nasira. So medyo pangit na siya guys, yo. At makikita natin na masyado na pong mahahaba ito at humiga na rin itong ating mga punla. So ayan, at nagpunla po tayo ng bago at sisilipin natin yung ating mga punlang bago. So ngayon po ay 7 days na po itong ating punla na bago. So ayan, at nakita natin na meron pong mga lumabas na po yung mga talong natin. So 7 days siya. 7 days, kinocoveran pa rin po natin siya. Prevent po na masikatan siya ng araw kasi hindi pa naman po niya kailangan ng araw. So doon sa ika 10 days po niya, 10 to 12 days, ay tatanggalin na po natin yung mga cover para masinaga na po siya ng araw. Kasi pagdating po ng 10 days nito ay medyo malalaki na po itong punla natin. Ayan. So after 10 days, dun sa araw ng 10 days tatanggalin natin to para masinagan po siya. For the meantime, nakakulong muna siya dyan. At puntahan naman natin yung ating okra. So ayan yung ating okra guys, medyo malalaki na siya. Maraming namatay dahil dun sa bagyong Christine, dahil nalunod, pero yung iba naman po ay nakarecover. So makikita natin na may mga bulaklak na po itong ating okra. Ayun. So expect po natin na next week ay makaka-harvest na tayo ng mga pang-ulam-ulam natin dito sa ating okrahan. So ayan. Yung tatamnan natin ng talong, although nasira yung ating mga punla, ayan po, at nakapag-mulching na kami. Meron pang dalawang tudling doon sa dulo, dalawang row. Ngayon po ay 10 row po ito. 10 row na po ito nagawa namin. At ayan, makikita natin maganda na. Ayan. So siguro po kakasya po rito ang 12 row. Kaya pa siguro ang 2 row dito. Then itong may kawayan na ito, ayan, pagkatapos natin itong mamalching dito sa tataniman natin ng talong, ay lilinisin na po natin to. At plano po natin na magtanim ng pipino dito sa area na to. Kasi magti-December, so magmamahal po ang presyo ng mga gulay. So kailangan marami tayong tanim. Sana umabot ito ng December. Yun po ang hinahabol natin. At ang update naman po dun sa ating lumang talong na pinroning natin, ito na po yung talong natin. So sa tipo niya guys, mukhang hindi pa rin gaganda kasi payat pa rin yung mga sanga. So ayan, makikita natin may mga bulaklak na siya after ng pruning, pero payat yung mga stem. Last chance na ito, pag hindi siya gumanda, so lilinisin natin to. Baka may problema yung lupa, so tataniman natin ng legumes ng tataniman natin na sitaw para medyo umayos yung nitrogen. Kasi ang pagkakalam ko, ang sitaw ay legume, so nitrogen fixing po siya sa lupa natin. So yun po ang
itatanim natin dito pag hindi pa rin gumanda itong ating talong. Kasi kung titingnan natin, ang papayat po kasi ng sanga niya parang hindi gaganda. Although na nag-aabono tayo dito weekly, pero hindi nararamdaman ng halaman natin yung abono. Last week nga po nag-increase tayo ng abono pero wala pa rin pong epekto. So hindi ko alam kung ano ang dahilan bakit itong ating mga talong dito ay pumangit. Pero nung unang sibol niya po magaganda naman yung ating mga talong. Ayan, may isang bunga dito na after 2 linggo magiging totoong talong na ito. So nagdidilig naman po tayo dito gaya kanina. Nagdilig tayo kaya medyo basa pa siya hanggang ngayon yung lupa. At pamisa-misa naman po umuulan kaya tingin ko po hindi sa tubig ang problema. Kung makikita natin guys, ito naninilaw yung dahon niya. Ayan o. At yung mga hayop na kumakagat dito hindi ho natin makita. So nagpalit na rin tayo ng gamot. Mukhang wala pa ring epekto. Kaya po kung hindi po siya gaganda ay baka po ang problema nitong lugar na ito sa lupa na. Kaya po magtatanim muna tayo ng legumes o ng sample dun yung sitaw nga. Kung para at least ano po siya ma-fix yung nitrogen sa lupa. Kasi mukhang hindi na nga po tumatalab. So, pati yung papaya natin pangit na rin. Ayan yung okra kahit papaano napapakinabangan ng okra dito. Nakaka-harvest na tayo ng mga ilang piraso. Kasi ito yung mga itinanim natin nung una. Ayan.